Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Maging po sa ating mga gaganda at gwapong tagapakinig sa 104.5 Radyo natin FM and of course sa 89.5 Radyo Bandera Philippines. Gayon din po sa ating mga masugid na tagapanood sa Municipal Information Page. Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Ngayon po ay ikatlong episode na po ng ating programa and tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Susunod na po, manatili lamang tayong nakatutok ang Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ikatatlong araw ng Pebrero, taong 2024. Ako po si Jan Ezekiel S. Virginio mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines, Incorporated, Brooks Point, Palawan. Ako naman po si Chloe Badenas, maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Southern Palawan Christian Academy of the Philippines, Incorporated o ang SPCA News Team. Taunang Municipal Meet idinaos. Sunod-sunod na turnover ceremony ng mga proyekto ng pamahalaang lokal sinagawa. Kabilang dito ang Road Concreting Project, Daycare Center sa Barangay Ipilan, Barangay Malis at Road Concreting Project sa Barangay Aribungos. 100% accomplished ang mga SK Treasurer sa mandatory TESDA bookkeeping training. Brooks Point kabilang sa 4 na munisipyo nakatapos sa buong Palawan. Mayor Benedito masayang ipinamahagi ang marine engines at finishing gears sa 5 asosasyon ng mga mangingisda sa bayan ng Brooks Point. Training ng organic fertilizer at operation para sa composting facility ng biodegradable waste isinagawa. Mga makinang gagamitin sa paggawa ng organic fertilizer ibinigay sa Valma Multipurpose Cooperative. Biggest Loser Challenge para sa mga LGU employees, programang handog ni Mayor Benedito. Courtesy, visit ni Land Bank of the Philippines Manager Eva Borja sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ibinalita mabilis ang paglalagay ng ATM machine sa bagong munisipyo. PCSD nagpresenta ng project proposal sa LGU Brooks Point, kaugnayan sa ecosystem, silangang bahagi ng Mount Mantalingan. Lakbay Bulilit, malugon na tinanggap sa bawat opisina ng bagong munisipyo. Best MPC 27th General Assembly Meeting isinagawa. Kasunduan sa pagitan ng pamahalaang lokal at EDMARI inaasahang maisa sa katuparan sa loob ng 3 buwan. Groundbreaking ceremony at dedication ng Private Motor Vehicle Inspection Center dinaluhan ni na Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Feliciano. Magbabalik ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated o ang SPCA News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito para sa detalye ng ating unang mainit na balita. Taunang Municipal Meet idinaos. Narito si SPCA News Reporter Juliana Dave Gonzalez. Balitang Bayan. Araw ng Miyerkules, January 31, 2024. Idinaos ang pagbubukas ng taunang palarong pambayan o municipal meet sa pamamagitan ng masayang parada ng mga manlalarong estudyante, mga guro at non-teaching personnel ng mga paaralan sa buong bayan. Nagsimula ang parada sa harap ng Old Municipal Hall hanggang sa Sports Complex.
at nagkaroon ng maikling programa sa opening ceremony na pinangunahan ni na Public Schools District Supervisor Mary Jane Diveray ng North Brooks Point at Dr. Pater S. Marquez Jr. ng South Brooks Point. Nagpahayag ng suporta si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa mga kabataang manlalaro at pamunuan ng DepEd sa taunang pagsasagawa ng municipal meet. At muling ipinaalam ni Mayor Cesario Benedito ang pagtugon ng mga pangangailangan ng mga paaralan, lalo na sa larangan ng sports upang mapalakas ang mga kabataan. Juliana Davy Gonzalez, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Juliana, at sa ating balitang pang-infrastruktura at kaunlaran ng bayan. Sunod-sunod na turnover ceremony ng mga proyekto ng pamahalaang lokal isinagawa. Kabilang dito ang road concreting project at daycare center sa Barangay Ipilan, Barangay Malis at road concreting project sa Barangay Aribungas. Sa ulat ni SPCA News Reporter, Princess Ira May Ita, para sa detalye. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina MEO Engineer Raul Quijano Jr. at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito ang turnover ceremony ng mga proyekto ng pamahalaang lokal sa mga opisyalis ng Barangay Ipilan sa pamumuno ni Kapitan Nadsmil Basil, Barangay Aribungos sa pamumuno ni Kapitan Edgar Inso, Barangay Maasin sa pamumuno ni Ruel Austria at Barangay Mali sa pamumuno ni Kapitan Singhe Onsing. Particular dito ang mga farm-to-market roads at daycare center sa Barangay Health Station. Ayon kay Mayor Benedito, ang mga proyektong ito ay mula sa 20% Development Fund, pati na rin ang mga pinatayong multipurpose buildings. Ang iba naming proyekto ay galing sa pundo ng End Local Communist Armed Conflict. Dagdag pa ni Mayor Benedito na asahan ng mga barangay sa Brooks Point natutugunan ang mga pangangailangan nito. Kaya na mahalagang magkaisa ang bawat isa upang mabilis ang pag-unlad ng mga barangay at magkaroon ng kapayapaan sa buong bayan ng Brooks Point. Lubos naman na ang pasasalamat ng mga punong barangay sa mga proyektong ibinibigay ng pamahalaang lokal sa mga barangay para sa karagdagang kagandahan at kaayusan ng mga barangay. Hinimok naman ni Executive Secretary Stalwart Benedito na pangalagaan ang mga proyektong handog ng pamahalaan dahil malaking tulong ito sa mga kababayan upang mas maging maayos at mabilis na makarating ang mga produkto sa kanayunan, gayon din na mailapit ang mga serbisyong medikal sa mga barangay. Princess Ira May Itak, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Ira. Samantala, sa ating balitang pangkabataan, 100% accomplished ang mga SK Treasurers sa mandatory TESDA bookkeeping training, Brooks Point kabilang sa 4 na munisipyo, nakatapos ng buong Palawan, na ihatid sa ating SPCA News Reporter Rihanna Ransapsan. Balitang Bayan. Sinimula ng araw ng Sabado, ika-27 ng Enero, taong kasalukuyan ang 2 araw na mandatory TESDA bookkeeping training SK Treasurers ng bawat barangay na isinasagawa sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development sa Old Municipal Building ng Brooks Point. Ginabayan ni na MSWDO Youth Development Officer Nelia Basadre, DILG, MLGOO, Coraline Atienza at OIC Peso TESDA Coordinator Abilin Malong ang nasabing online training upang matiyak ang partisipasyon at dagdag kaalaman kabataang manglilingkod bilang SK Treasurer. Layunin ng nasabing pagsasanay na masiguro na ang bawat SK Treasurer ay handa at may tamang kaalaman sa pag-iingat yaman ng pondo na sangguniang bayan at maging produktibo sa kanilang serbisyo publiko. Naniniwala ang pamahalang lokal pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mergin D. Feliciano na mahalagang alalayan at palakasin ang kabataan ng bayan dahil sila ay katuwang patungo sa maunlad at progresibong bayan. Rihanna Ransapsan, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rans. Sa ating balitang pangmangingisda, Mayor Benedito, masayang ipinamahagi ang marine engines at fishing gear sa 5 asosasyon ng mga mangingisda sa bayan ng Brooks Point. Narito si SPCA News Reporter Prince Sapitanan.
Balitang Bayan. Noong ika-24 ng Enero taong kasalukuyan, pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculture Officer Renato Bacosa ang awarding ng marine engine at fishing gear para sa mga fisher folks na miyembro ng mga asosasyon sa bayan na ginanap sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Masayang tumanggap ng tig-isang makina, gillnet at set at 10 packs ng lambat ang 5 asosasyon na mangingisda mula sa Barangay Poblacion District 1, Pangobilyan, Malis, Salogon at Calasagen. Ang programang ito ay inisyatibo ng Office of the Municipal Agriculture kasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resource bilang bahagi ng livelihood assistance ng tanggapan. Layunin ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Benedito na napalakasin ang sektor ng agrikultura para sa kabuhayan at kaunlaran ng bawat mamamayan sa bayan ng Brooks Point. Prince Apetanan, SPCA News Reporter, guulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Prince. Samantala, narito naman ang ating balitang pang-agrikultura, training ng organic fertilizer at operation para sa composting facility ng biodegradable waste. Isinagawa, makinang gagamitin sa paggawa ng organic fertilizer, ibinigay sa Valma Multipurpose Cooperative. Balitang Bayan ay hahatid sa atin ni SBC News Reporter Isabel Caraig. Balitang Bayan. Sa patuloy na pagpapalakas ng sektor na agrikultura sa bayan ng Brooks Point, idinaos ang pagtatapos ng 2 araw na training of organic fertilizer and operation of composting facility of biodegradable waste na bahagi ng programa ng Philippine Coconut Authority, PCA, at Office of the Municipal Agriculturist na ginanap sa Sitio Cabar, Barangay Aribungos, Brooks Point, Palawan, nitong ika-25 ngayong buwan ng Enero taong kasalukuyan. Mayroong 35 na nagsipagtapos sa nasabing pagsasanay at ginawaran ng PCA sa pamamagitan ng mga kinatawan ng tanggapan na sina Chef Raul Aguilar, Arlo Solano at Naomi Kate Benek ng libreng rotary composter machine, shredder machine at decorticating machine ang Valma Multipurpose Cooperative na pinamunuan ni magsasaka siyentista Jill Valdez Tamon. Ayon pa kay PCA Division Chief Raul Aguilar, malaking tulong ang mga makinaryang handog ng PCA dahil mas magiging maganda ang produksyon at bunga ng mga niyog gamit ang mga fertilizer at dagdag pangkabuhayan din ang mga ito. Kaya naman hinimok din niya na bigyang halaga ang niyog dahil ito ay tinaguriang Tree of Life. Lubos naman ang pasasalamat ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa patuloy na suporta ng Philippine Coconut Authority at sa mga equipment na ibinigay para sa mga magsasaka ng Brooks Point. Hindi kaya't din ni Mayor Benedito ang mga miyembro ng Valma Multipurpose Cooperative na pangalagaan ang binigay na makina at pagyamanin ang pagnyogan sa bayan dahil ang Brooks Point ang pinakamalaking nyogan sa buong Palawan. Kaya tayo ay tinaguro ang Coconut Capital. Dagdag pa ni Mayor Benedito, ang pamahalaang sa pamamagitan ng OMA ay pangunguna ni Municipal Agriculture Officer Renato Bacosa ay handang sumuporta sa pagpapalago ng coconut industry sa Brooks Point. Masaya namang hinimok ni Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito na pangalagaan ang pagpapala at biyaya sa mga magsasaka dahil malaking tulong ito sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa bayan. Isabel Caraig, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Isabel, at sa balitang pangkalusugan upang mabawasan ang timbang. Biggest Loser Challenge para sa mga LGU Employee Program handog ni Mayor Benedito. Narito si SPCA News Reporter, Princess Ira Itak. Balitang Bayan. Sinimulan nitong araw ng Lunes, ika-29 ng Enero taong 2024 ang patimpalak na Biggest Loser Challenge na programa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Municipal Administrator Edgar Lacandaso para sa mga empleyado ng LGU Brooks Point sa pamamagitan ng pag-fill out ng registration form, pagkuha ng timbang, health story at weight loss goal na ginanap sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Lumahok sa nasabing patimpalak sina Jera Yvonne B. Karandang mula sa Legislative Office, Lani Ann A. Anadon sa MEEDO, Celia B. Padilla ng MBO, Micah L. Basaya ng Mayor's Office at Sarah Jane F. Fernandez ng Menron. Naisin at pagsisikapan nilang mapababa ang kanilang timbang sa pamamagitan ng disiplina sa sarili, wastong pagkain at ehersisyo upang makamit nila ang minimithing timbang pagtatapos sa paligsahan sa March 26, 2024. Ayon kay Mayor Benedito, masaya siya na may mga nakilahok sa programang upang mapangalagaan
at maging malusog ang pangangatawan ng empleyado. Princess Ira Midi Itak, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Ira. At karagdagan sa ating Balitang Bayan, courtesy visit ni Land Bank of the Philippines Manager Eva Borja sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., binalitang mabilisang paglalagay ng ATM machine sa bagong munisipyo. Sa ulat ni SBCA News Reporter, Alex Brent Bauzon. Balitang Bayan. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Manager Bing Borja ng Land Bank of the Philippines. Nitong araw ng Biyernes, ika-26 ng Enero, taong kasalukuyan sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Muling inahayag ni Manager Borja na minamadali ng kanilang tanggapan ang pagkakaroon ng automatic teller machine o ATM sa bagong munisipyo upang mapadali ang transaksyon ng mga empleyado. Natuwa naman si Mayor Benedito sa magandang balita ng pagkakaroon ng ATM sapagkat malaking tulong umano ito sa mga empleyado lalo na at may kalayuan sa bayan ang bagong munisipyo. Maliban dito ay mapapabilis ang transaksyon at mababawasan ang haba ng pila sa mga ATM sa LBP. Sa kasalukuyan, maging ang mga karatig bayan ay pumupunta sa Brooks Point para sa National at Brooks Point banking transactions. Samantala, maalala na ang kailingang maglagay ng ATM sa bagong munisipyo ay inisyatibo ni Konsehal Sara Jane Crispo Abon sa pamamagitan ng pag-akda at pagpasa ng resolusyon. Alex Brent Bauzon, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Arix. Samantala, sa Balitang Pangkalikasan, PCSD nagpresenta ng project proposal sa LGU Brooks Point kaugnay sa ecosystem silangang bahagi ng Mount Mantalinghan na ihahatid sa atin ni SBCA News Reporter Jonah Richauco. Balitang Bayan. Nakipagpanayam ang mga kinatawan ng Palawan Council for Sustainable Development, PCSD, kina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, kasama sina Konsehal Victor Culili, Menro Rimi Musiero at Mau Renato Bacosa sa conference room ng New Municipal Building sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Umaga ng Miyerkules, ika-24 ng Enero taong kasalukuyan. Layunin ng panayam na ipresenta ang panukalang proyekto ng isasagawa ng PCSD katuwang ang Palawan State University at University of the Philippines Los Baños College of Forestry and Natural Resources. Nasuriin ang kahalagahan ng ecosystem sa silangang bahagi ng Mount Matalingahan Protected Landscape, particular sa mga bayan ng Brooks Point, Batarasa at Sofronio, Española. Tatalakayin din sa pag-aaral ang kritikal na issue ng deforestasyon ng kagubatan at kabundukan at ang epekto nito sa pagbaha. Masaya naman pinakinggan ni Mayor Benedito ang nasabing project proposal, lalo na ito ay may kinalaman sa likas na yaman at kabundukan ng bayan ng Brooks Point. Princess Jonah Ilichauco, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jonah. At sa ating balitang mag-aaral, lakbay, bulilit, malugod na tinanggap sa bawat opisina ng bagong munisipyo na ihahatid sa atin ni SBCA News Reporter. Balitang Bayan. Masayang sinalubong ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano kasama ang Sangguniang Bayan ang mga masisiglang bata ng Barangay Distrito sa kanilang lakbay bulilit o field trip. Ngayong umaga ng Lunes, ika-29 ng Enero 2024 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinakilala ng mga daycare teachers na sina Joy Michi P. Salvador at Nadia Borromeo ang mga nanunungkulan sa pamahalaang lokal sa executive at legislative departments at ipinaalam ang kanilang mga tungkulin sa bayan. Angelica C. Parange, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Isabel. Samantala, kaugnayan pa rin sa ating Balitang Bayan, Best MPC 27th General Assembly Meeting isinagawa. Ihahatid sa atin ni SBCA News Reporter John Rafael Badenas. Balitang Bayan.
Nitong nakaraang Sabado, ika-27 Enero, taong kasalukuyan, ginanap ang Best MPC 27th General Assembly Meeting sa Brooks Point Central School, Barangay Poblacion, District 1, Brooks Point, Palawan, na pinangunahan ni Board of Director Chairman Eliseo L. Oblian kasama ang mga guro ng elementarya at sekundarya na mga miyembro ng kooperatiba. Tinalakay sa pagpupulong ang mga paraan paano mas mapalago at mapalakas ang kooperatiba sa pamamagitan ng iba pang strategiya, plano at partisipasyon ng mga miyembro. Dumalo din sina Municipal Cooperative Development Officer Designate Noime Presto at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito upang ipaabot ang mga update ukol sa programa ng Cooperative Development Authority at suporta ng pamahalaang lokal sa pagpapatibay at pagpapalakas ng kooperatiba upang sama-samang lumago ang pamumuhay ng mga miyembro ng kooperatiba. John Rafael Badenas, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Rafael. At dumako naman po tayo sa balitang pangkaunlaran naman. Kasunduan sa pagitan ng pamahalang lokal at EDMARI inaasahang maisasakatuparan sa loob ng 3 buwan. Sa ulat na SPCA News Reporter, Jasper Alcosaba. Balitang Bayan. Matapos ang paanyaya ng pamunuan ng pamahalaang lokal sa EDMARI Construction and Trading, isinagawa ang technical conference ukol sa bagong gusali ng munisipyo. Araw ng Biyernes, January 26, 2024, na ginanap sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Dumalo ang may-ari ng EDMARI Construction and Trading na si Ginoong Edgardo Sagung. Kasama ang kaniyang technical team at sa panig ng LGU Brooks Point naman ay pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Merjin D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan na si Konsehal Sarah Jane Crespo Abon, Konsehal Jonathan Lagrada, Konsehal Victor Colili, Konsehal Arturo Ferrares at Liga ng mga Barangay, President Jorgeline Joy Quiachon, at mga punong tagapanguna sa bawat tanggapan ng pamahalaang lokal. Sa pagpupulong, pinag-usapan ang mga dahilan ng pagkaantala at mga naging balakid sa pagtatapos ng nasabing gusali. Bilang pagtatapos ay nagkasundo ang EDMARI Construction and Trading at LGU Brooks Point na tatapusin ang nasabing proyekto sa loob ng 90 days. Mayroong 1 linggong preparasyon bago ang pagsisimula ng pagsasaayos ng mga nakitang problema sa paggawa sa February 12, 2024 at tinatayang matatapos sa huling linggo ng Mayo 2024. Inaasahan ni Mayor Benedito na sa susunod na pagpupulo ay turnover ceremony na ng nasabing gusali. Jasper Alcosaba, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jasper. At sa ating magandang balita, groundbreaking ceremony at dedication ng Private Motor Vehicle Inspection Center, dinaluhan ni Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Feliciano. Ihahatid sa atin ni SPCA News Reporter Alea Ray Alahar. Balitang Bayan. Noong ika-26 ng Enero ng hapon, taong kasalukuyan, dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Merjin D. Feliciano sa groundbreaking ceremony at dedication ng pagbubuksang Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC ng RVL sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Ang PMVIC ang pag-aari nila CEO Primo Lat at Dr. Ruth Villapar Lat kasama ang kanilang anak na si Miss Diana Lat Halushos, pinangunahan ni Pastor Philip Canuto ng Puerto Princesa Fundamental Baptist Church ang dedication ceremony. Nagpapasalamat si Miss Diana Lat Halushos sa mga mamayang Brooks Point sa pagtangkilik sa RVL upang mapalawak pa ang kanilang paglilingkod at mailapit sa mga residente ang serbisyong regular check-up at maintenance
ng mga sasakyang hanggang murang halaga. Masaya naman si Mayor Benedito sa pagbubukas ng panibagong negosyo ng Brooks Point dahil napapahayag ito ng progreso sa bayan. Malaking bagay din umano sa PMVIC sa Brooks Point dahil hindi na kailangang pang lumayo upang ipakonsulta ang mga sasakyan para sa regular check-up upang maiwasan ang mga disgrasya sa kalsada. Alea Lahar, SPC News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Alea. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Chloe Badenas. At ako naman po, si Jan Ezekiel S. Virginio. Kami po ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated sa Brooks Point, Palawan para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga tagapaghatid balita sa ating Balitang Bayan. Gayon din po ang ating pasasalamat sa inyong school principals and of course sa inyong mga mahal sa buhay, kapamilya. Isang mapagpalang araw ng Sabado po sa inyo. Tuloy-tuloy po tayo para po sa ating Talakayang Bayan. Manatili pong nakatutok sa ating programa. Pagkalipas lamang po ng ilang sandali ay susunod na ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome back muli mga kababayan sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. And ngayon po ay narito po ang ating mga panauhin dahil ngayon po ay nasa ikalawang pagkakataon na po tayo ng makapanayam po natin ang mga punong barangay at SK chairman po ng 18 barangay ng bayan ng Brooks Point. Nakaraan po ay nakapanayam natin ang barangay Kalasagin. According po sa ating guide ay alphabetical po tayo and supposedly ang una po nating makakapanayam ay ang barangay Amas, pero dahil hindi po available last time at ang barangay Kalasagin po ang available, kaya sila po ang nauna. Pero ngayon po ay maswerte po tayo dahil makakapanayam po natin ngayon ang ating barangay captain sa barangay Amas. Isa po sa isang sa pinagmamalaking barangay ng bayan ng Brooks Point. Ano po? Dahil sa mga natatanging katangian nito, i-welcome po natin Kapitan Ferdinand A. Payag. Kapitan, magandang umaga po. Magandang umaga po, ma'am. Ayan. And of course, ang ating masipag na SK Chairman Steven Asporias Alegre. Sir, magandang umaga. Umaga rin po. Kamusta po kayo? Kamusta po ang umaga ninyo? Okay lang po, ma'am. Medyo kinakabahan dahil first time pong humarap sa ganitong palatuntunan. Opo. Ayan, maraming salamat po. Despite po sa mga busy schedule nyo po ay napaunlakan nyo po ang aming imbitasyon para po sa ating programa, para po makapanayam tayo or kayo po dito sa programang ito. Kap, hindi na po natin pahahabain pa. Dako na po tayo sa unang katanungan. Okay? Ano po ba ang or maaari nyo po ba kaming bigyan ng kaunting background lamang po, tungkol sa Barangay Amas? Saan po ito? At mahigit kumulang ilan ang population? At ano po ang mga pangunahing pinagkakitaan po sa inyong barangay? Salamat po, ma'am. Ang Barangay Amas po ay matatagpuan sa bahaging kanluran sa bayan ng Brooks Point. At may layo po itong higit kumulang na 8 kilometro mula po sa poblasyon. At ang Barangay Amas po ay may lawak na 6,573 hektarya. At ang total population nito ay 2,857. 70% po nito ay mga kapatid naming mga katutubo o katutubong Palawan. 20% naman po ay ang Kristiyano at may 10% po na mga kapatid naming mga Muslim. Ayan, ako. Nakakatuwa mga kababayan dahil sa ganitong talakayan po ay nalalaman natin na yung mga simpleng trivia po, kung ano po
ang anong meron sa bawat barangay. Thank you so much, Kap. Ano po, sa napaka-informative po na inyong kasagutan. SK, baka po may nais kayong idagdag? Aha. Karagdagan ko lang po sa pangunahing pinagkakakitaan rin po ng ating mga kabarangay sa Barangay Amas is yung pagsasagawa po ng mga agricultural product tulad na lang po ng paggawa ng walis tambo at maging sa paggawa po maging sa ng pagbabagtik po ng ating ating mga katutubo. Ayan. Oo nga, kasi ang Barangay Amas, sa pagkakaalam po natin, ito ay isa sa kapital ng bayan ng Brooks Point pagdating sa Almasiga. Ano po? Ayan, thank you so much. And ano po ba ang ating maipagmamalaki po? Ano po, lakas po ng Barangay Amas, Kapitan? Mari ko pong may pagbalaki sa aking barangay. Unang-una po ay mayroong pagkakaisang mamamayan ng Barangay Amas. Pangalawa po ay mayroong kaming maayos na pasilidad at may malinis na pinagkukunan ng tubig. At unti-unting naayos sa madaan. At masabi ko na rin po na drug-free ang aming barangay. Tunay, kapag sinabing drug-free, talagang dapat na ipagmalaki. Ano po? Maraming salamat, Kapitan SK Chairman. Baka po may nais kayong maidagdag. Ano po ang sa tingin nyo rin na another na lakas po ng inyong barangay? Ayan, pinagmamalaki rin po ng aming barangay na kung saan meron po tayong mga tourist spots na dinidevelop sa ngayon, na kung saan mayroon po tayong isang falls sa Barangay Amas na tinatawag pong Bagisanin Falls, na kung saan 30 minutes mula po sa barangay ho lamang ang layo at yun po ay patuloy na dinarayo na rin po ng ating kababayan dito sa bayan ng Brooks Point. Mga kababayan, ako man po ay talagang gusto ko ring marating yun, interesado ako at nakakatuwa. Dahil ngayon ko lang nalaman na dito sa Barangay Amas ay mayroon po palang falls at 30 minutes lamang ang layo mula po sa barangay. So, kami sa MIO, asahan po natin na talagang dadayuhin po yan. Maraming salamat po sa information. And syempre po, sa bawat barangay ay mayroon pong lakas. Ano po? Subalit, meron din pong mga challenges, Kap. Maaari nyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga challenges po sa inyong barangay at upang malaman po natin kung paano po makatutulong ang mga kababayan po natin, mga kababayan natin dito sa bayan ng Brooks Point, especially po sa inyong barangay. Marami po kami mga programa na gustong isakatuparan, mga proyekto. Subalit ngayon po, masasabi ko pong talagang magiging kahinaan namin ay mas sa aming barangay na napakaliit ay ang pundo po talaga, kulang aming pundo. Ayan, talaga. So, kailangan magkaroon pala tayo dyan ng mga activities for fundraising and of course, at least nalalaman po ng ating mga mambabatas din at iba pang kinaukulan kung ano po ang sitwasyon po ng Barangay Amas. And sa inyo naman po, SK, ano po yung mga nakikita nyo challenges po sa inyong pamunuan sa inyong pamumuno sa mga kabataan, and sa tingin nyo po, paano po makatutulong ang mga kabataan po sa inyong barangay? And unang-una po, bilang isang namumuno sa kabataan po ng Barangay Amas, so ang nakikita ko po doong challenge sa akin is sa aming barangay is yung pagkakaroon po ng dahil sa Barangay Amas po is marami pong out of school youth na kung saan hindi po sila nakakapagpatuloy sa kanilang pag-aaral at yun po isa rin po siya sa malaking challenge po sa akin na bilang isang mamumuno kailangan po is magkaroon po ng mga programang nakapaloob po dito. At sa pamamagitan po nun, makakatulong po ang taong bayan sa Barangay Amas at ang aking mga kabarangay po sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga alituntunin o pagpa-participate sa mga programa na ating pagbubuksan. Ayan, thank you so much. Napakaganda po ng inyong kasagutan. Ano naman po ang inyong mga plano, Kap, para po, or prioridad po ng programa o hakbang upang mas mapapalago pa po ang Barangay Amas? Unang-unang po, gusto ko po sanang mabigyan ng pansin ang Farm to Market Road para po mabigyan ng maayos na daan ang mga kapatid namin mga katutubo, lalo na sa aming mga katutubo. Pangalawa po ang expansion ng electricity and water supply dahil marami pa pong mga kabahayan na hindi pa po naabot ng kuryente at tubig.
Pangatlo po, solar street light dahil may mga lugar na madilim na hindi kayang abutin ng kuryente. Kaya isa rin ito sa aking mga plano na mabigyan sila ng pailaw. At ang huli po ang road concreting dahil ang aming provincial road, bagamat ito ay nasimula na, subalit more or less po, nasa 40% pa lang ang na-implement. Sana po ay gusto ko na rin po sanang samantalay pag ito na sana ay pabot sa ating mahal na gobernador na sana po ay mabigyan niya rin ng pansin. Ayan, ako maraming salamat. Ano po, at least sa ganitong ating programa, nalalaman po natin kung ano po yung mga plano and of course po kung ano yung mga nangyayari sa ating mga barangay sa bayan ng Brooks Point. At maraming salamat po sa mga namumuno sa barangay katulad po ninyo, Kap. Dahil mga kababayan, silang mga namumuno, sila po yung nakakakita ng pangunahing pangangailangan po ng ating mga kababayan. And ano naman po, ang sahanay naman po ng kabataan, SK, ano po ang inyong mga priority plan, ano po, para po sa mga kabataan po ng Barangay Amas, para mas mapalago pa po, ano po? Ayan, maraming salamat po. Unang-una po sa prioridad po ng bilang isang namumuno po sa kabataan sa Barangay Amas, ang unang-unang programa po ang gusto kong isulong po, tulad ng nabanggit ko kanina, ang edukasyon po dahil sa password ko po is doon ko po nalaman, pag nagsasurvey po ako dati, doon ko nalaman na kumbaga nagiging problema o kakulangan doon is yung pagkakakulang sa pang-support sa pag-aral, pang-tustos, ganun. So, yun po, gusto kong isulong ang programa po sa edukasyon, pagbibigay po ng ng free printing and free use of computers. So, sa mga ating kabarangay po, sa mga kabataan po sa Barangay Amas. Pangalawa po dito is gusto ko pong mas ma-improve yung pagdating po sa sports. Kasi po, napakarami pong talentado doon sa Amas pagdating po sa mga laro. Maging sa pagsayaw, sa ganun. So, gusto ko pong ma-involve sila para sa darating na araw is, kumbaga, mayroon silang confident na humarap sa iba't ibang, upang maipakita rin po, ma-discover nila kung ano yung mga talent nila sa buhay nila. So, yun gusto ko pong i-prioridad po yun maging sa programa po bilang isang SK chairman ng Barangay Amas. Ayan, thank you so much. Ako, abangan nyo mga kabataan ng Barangay Amas. Talagang magiging sa pamamagitan ng pamumuno po ng ating barangay captain and of course ng ating SK chairman, nakikinig-kinita ko na po na magiging masigla po ang inyong barangay and of course nakaka-excite po yung marami pang madidevelop na talent dyan sa Barangay Amas. And ano naman po ang inyong plano, ka para mas mapalakas ang partisipasyon po ng inyong komunidad at mga residente sa inyong barangay sa mga programa at proyekto pong pang-barangay? Nais ko pong mabigyan pansin ang lahat ng pangailangan o ang kahilingan ng aking mamamayan sa aming barangay. Dahil ako mismo po ang lumalapit sa kanila upang alamin kung ano ang kanilang pangunahing pangailangan upang mabigyan ng katugunan ng kanilang kahilingan sa abot ng aking makaya. Katulad po, meron kaming programa po na sitio visit kung saan po doon po namin ipinapaabot ang aming mga programa at inaalam din po kung ano yung kanilang mga nais na mga proyekto at yung mga proyekto ba na nakikita namin nakabinbin, isa rin po yun sa programa na sitio visit, doon yun po ang isa sa para po mapalapit kami sa kanila. Ayan, ako napakaganda mga kababayan. And masasabi ko sa inyo na sa kasalukuyan po ang pamahalaan lokal ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ni Mayor Cesar Benedito Jr. and Vice Mayor Atty. Virgin de Los Angeles Feliciano. Gayon din po ang mga strategy, talagang hindi lang nagkukulong sa 4 na sulok ng opisina, kundi lumalabas po ito sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point, katulad po ng ginagawa ng ating kapitan. Siya po ay pumupunta sitio by sitio para malaman po yung sitwasyon at ano po yung pangangailangan ng barangay. Napakaganda po nun, Kap. Maraming salamat. Sa hanay naman po ng kabataan, alamin po natin sa ating SK chairman kung ano po ang mga plano para po mas mapalakas po ang hanay ng kabataan at mahimok po sila na makipag-participate sa mga programang pangbarangay. Ayan. Unang-una po sa plano po ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Amas ay upang mapalakas po ang kanilang partisipasyon sa aming barangay is yun na po tulad ng pahapyaw na sinabi ni Kap is ibigay po natin yung gusto nila or yung hilig nila is i-provide natin.
kumbaga para sa pamamagitan po nun, tulad niyan is kami po na-elect po kami dito is hindi para pagsilbihan or prioritize ang aming sarili, kundi nandito po kami para sa aming mga kabarangay na kung saan gusto po namin paunlarin, palakasin at yun po sa pamamagitan po nun, mapapalakas po ang partisipasyon ng komunidad po or residente ng Barangay Amas sa pagbigay po ng yun na nga po kung ano po yung mga nais nila. So, syempre susuportahan po natin yun upang yun na po. Ayan, thank you so much. Another selfless leader naman po ang ating natagpuan sa pamamagitan ng katauhan po na ating mga panauhin ngayong umaga. Kap, sa ngayon po ay nais nating malaman ano naman po ang inyong hakbang upang mapanatili po ang seguridad at kaayusan po sa inyong barangay. Ang lahat po ng paraan na pwedeng gawin sa abot namin makakaya, kasama mga aking buong konsiyo, para sa katabihan ay amin naman pong naisasagawa. Maraming salamat, Kap. Makikita natin na parang kumbaga isang ama ng isang barangay. Sa inyo naman po, SK, pagdating po sa seguridad ng kabataan bilang namumuno po sa mga kabataan, ano naman po yung mga strategy and plano po o mga hakbang po na inyong naisagawa para po sa inyong mga constituents na kabataan? Unang-una po upang mapanatili po ang seguridad at kaayusan sa aming barangay bilang SK chairman po. Unang-una is maging modelo po rin ako sa pagdating po sa pagsunod sa mga batas or alituntunin man po sa aming barangay. And then sa pamamagitan po din ng pagbukas ng mga iba't ibang events or activities like ng mga sports is malalayo po sila sa bisyo. So sa pamamagitan po doon magiging secured po sila pagdating sa mga ganung bagay kung saan ikapahamak nila sa kanilang kalusugan. So, at maliban din po doon sa pagiging kaayusan po ng aming barangay, so sa pamamagitan po ng mga activities and mga programs na ating isasagawa sa Barangay Amas is malilis po yung paggawa nila ng mga crimes or kung ano man po ang kung ano man po ay makakasira sa kaayusan. Yun lang po. Ayan, thank you so much again. Napakahusay po nung ganun po kapag sumasagot po ang ating mga ini-interview or ang ating mga nakakapanayam sa ating programa. Makikita natin na ito ay mula sa kanilang puso. And Kap, sa as of now, pwede po niyo po bang maisalarawan po yung partnership po between sa barangay ng Amas and of course sa lokal na pamahalaan po ng bayan ng Brooks Point? Opo, ramdam ko po yun, lalong-lalo na sa ating lokal na pamahalaan ng buong suporta ng ating butihing mayor, si Sergio Arbin Dito Jr. At siyempre nating Vice Mayor po, Atty. Mary Jane De Feliciano, at ng buong sangguniang bayan members, lalong-lalo na po sa sariling amin. Siya po ay si katauhan po ni Konsyal Victoriano Colili. Sana po ay patuloy niya kaming suportahan at patuloy na bigyan bigyan ng idea o para po magkaroon kami ng patuloy po kaming malapit sa isa't isa. Ayan, maraming salamat, Kap. Sa part naman po ng kabataan SK, pwede niyo po bang i-share sa amin or maisalarawan kung ano po yung partnership po, yung kumusta po yung relationship po ng barangay, ng kabataan sa mga barangay, and of course po sa pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Ayan. Bago po ako magsimula, tungkol naman po ito sa pag-partnership or pagtutulungan sa pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point po. Gusto ko po magpasalamat muna sa mga namumuno po sa bayan ng Brooks Point, lalong-lalo na po kay Mayor June Benedito, na kung saan po is napaka-supportive po ng ating mayor, lalong-lalo na po sa kabataan. Nakikita ko sa kanilang ngayon, maging sa kabataan is nakikita ko yung unity na tinatawag na kung saan patuloy po nilang tinutulungan upang mas ma-improve pa po in terms of leadership ang mga kabataan dahil naniniwala sila na pa rin sila sa salita ang kabataan ng pag-asa ng bayan. At darating naman po, lilipas po ang araw na ang mga kabataang yun ay nakikita nila na yun ang usbong at panibagong mamumuno sa ating bayan. Yun po, sa pamamagitan po ng partnership na yun is napakarami pong naitulong po ng kumbaga solid po talaga in terms of ilarawan, solid po talaga yung
samahan ng pamahalaang lokal at ng aming barangay. Ayan, thank you so much, SK. Kap, paanong paraan naman po natin mailalapit ang barangay po sa mga programa po ng ating lokal na pamahalaan? Sa mga programang pangbayan naman po. Yun nga po sa pamagitan po ng siguro sa paglapit na rin, siyempre alam po naman natin ang katawan ng ating buting mayor talagang siya mismo ang bumababa o umaalam ng mga kung ano yung mga programa. At siyempre po kami naman po, ako naman po kasama ng aking mga konsiho ay patuloy lang po hindi nilalapit o isinasangguni kung ano po yung mga programa na nais namin na gustong suportahan ng ating butihing mayor. Opo, ayan. Kumbaga, sa isang doktor, Kap, hindi niya malalaman yung sakit ng isang pasyente kung hindi niya sasabihin. Ano po? Ayan. Sa inyo naman po, SK, sa papaanong paraan po natin mailalapit po ang mga kabataan ng Barangay Amas sa mga programa po ng LGU. Yun, unang-una po doon is yung pagsuporta po natin sa kanila. Natutuwa pa ako this past years, maging sa ngayon is inaasahan ko pa rin po yung patuloy na pagbukas ng iba't ibang programa po ng Bayan ng Brooks Point para sa mga kabataan, na kung saan is, chika muna tayo konti, yung bago po ako tumakbo is talagang gusto ko po is maging aktibo yung mga kabataan. So, doon may lalapit ko po ang mga kabataan ng Barangay Amas sa pamamagitan po ng pakikilahok sa anumang programang ikauunlad po ng Bayan ng Brooks Point. So, malaking tulong na rin po yun para sa mga kabataan po sa Barangay Amas na ma-boost yung confident nila pagdating sa sa iba't ibang tao sa public po ba ganun. So, ayun lang po. Yan, maraming salamat SK and Kapitan. Mga kababayan, tunay po kapag halimbawa yung mga kabataan ay naging nakikipag-participate po sa mga program. Malay po natin, baka isang araw yung mga kabataan, may mga sumikat na isang kabataan sa larangan ng pag-awit o pagsayaw. O, di ba? O sa tagisan ng pag-iisip mula pala sa Barangay Amas. But of course, minsan ang isang kabataan hindi makakalapit or makakasali sa isang programa kung wala naman nagiging way. So ito pong ating mga lingkod ng Barangay Amas ay handa po, para matulungan ang mga kabataan at mamamayan ng Barangay Amas. Nako, mga kababayan, napakaikli po ng oras. Malapit na po tayong magtapos, Kap. Baka po may mga nais po kayong sabihin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, of course. And syempre po sa inyong mga kabarangay, nasa inyo po ang pagkakataon. Una-una po, pinasalamatan ko po ang programang ito kung saan nabigyan ninyo ako ng pagkakataon upang makapagsalita o makapagpasalamat. Samantalahin ko na rin po ang pagkakataon ito. Gusto ko pong pasalamatan ang ating punong bayan, Honorable Cesario R. Benedito Jr. at ating Vice Mayor po, Atty. Jean D. Feliciano, at ang Sanggunang Bayan members. At siyempre sa aking mga kabarangay, at sana po ay patuloy niyo po akong suportahan sa aking mga plano, programa sa aking barangay. Maraming pong salamat. Ayan, thank you so much, Kap. Sa inyo naman po, SK, sa inyo po ang pagkakataon para sa pansamantalang mensahe po, or panghuling mensahe sa oras na ito. Ayan, maraming salamat po. So yun, patuloy ko pong pinasasalamatan po ang maging ang programang ito, Talakayang Bayan po sa Brooks Point na nagbukas ito kasi isang malaking oportunidad po ito upang maibahagi po namin bilang isang SK chairman at namumuno po sa aming barangay yung aming mga saloobin po or yung mga platforms na gusto naming mangyari sa aming barangay. And then sa pamamagitan po nito is yun na nga po is nagpapasalamat po kami ng husto sa maging sa mga namumuno po sa ating bayan, kay Mayor Jun Benedito po, kay Attorney Mary Jane Feliciano, ang ating pong Vice Mayor, and then sa member po ng Sangguniang Bayan. So yun po, maraming salamat. Alright, once again mga kababayan, Kapitan Ferdinand A. Payag, sir, thank you so much sa inyong oras. And of course, SK Chairman Steven A. Alegre, maraming salamat po. Mga kababayan, dyan na po tayo nagtatapos sa ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mga mahalagang panauhin sa oras na ito. Tunay nga po na napakahalaga po na meron po tayong ganitong talakayan upang malaman po natin kung paano po
tayo umalaman natin ang iba't ibang mga programa ng iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan, and syempre malaman din po natin kung paano po tayo makialam, makiisa para po sa ikauunlad ng bayan ng Brooks Point. Magbabalik po ang programa Impormasyon ng Bayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dadako na po tayo sa huling yugto ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Paalala, ugaliing makinig ng programa, Impormasyon ng Bayan para sa lahat, upang malaman po natin kung ano ang mga latest updates sa bayan ng Brooks Point. Congratulations po sa ating mga kababayan, mga estudyante, at paaralang lumahok sa katatapos lamang na Brooks Point Municipal Meet 2024. Kaugnay po nito, nalalapit na naman ang 3rd Mayor's Cup Open Basketball Tournament ngayong darating na March 3 to 17, 2024 sa Octagon Covered Plaza. Abangan din po natin ang darating din na Kanyugan Festival sa buwan ng Marso. Sa mga nais lumahok sa iba't ibang programa, kaugnay ng ating pagdiriwang, lagi lamang po kayong sumubaybay sa FB page ng Municipal Information Office dahil tiyak po ang maipopost dito ang mga naka-line up na programa and activities sa pagdiriwang ng Kanyugan Festival. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At na naman po ang isang oras ng balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating Municipal Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. Gayon din ng ating Vice Mayor, Attorney Mary Jean de Los Angeles Feliciano, and sa pangunguna po ng tanggapan ng Municipal Information Office sa ngalan ng ating External Affairs and Municipal Information Designate, Ms. Deborah Faith C. Malacao. Good morning po. And sa buong puwersa ng Municipal Information Office, ako po, Maria Len Galicia Archie, ang naghahatid ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.